ito po ang balita. Okay, let's go. Start natin. Hindi deklarang sufficient in substance. Pero ayon mismo sa bise, hintayin na lang kung magsusumiti sila o hindi. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng Ako, hindi ko alam mga klira. Ako ang parang malakas yung kutob ko. Sana mali ako. Feeling ko, hahanap ko naman sila ng butas para i-technical yung hearing. Well, anyway, although wala tayo nadidinig na discussion about the technicality lately from her camp, di ba? Pero, syempre, mas maganda kung ita-technical nila kasi hindi mabubusisi ang dapat na mabusisi. Ha? Parang pinapalabas nila, no? Hindi man sila. Parang may nagpapalabas na malakas sila sa Supreme Court kasi maraming mga na-appoint na Supreme Court justices sa panahon ni dating Pangulo Duterte, pero mga clear, huwag na natin isipin yun. Kasi kung naniniwala tayo lagi sa ganun, lagi na lang masisira yung loob natin sa justisya sa bansa. Yun pa naman ang court of last resort, ang Supreme Court. So, ibigay natin ang ating paggalang sa Supreme Court. Pero sana naman, hayaan na naaayon talaga sa batas, no? Ang pag-decide din nila. Okay, so let's see mga clear. Nasaan ako? mga impeachment complaint laban sa kanya, dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang exhibit sa Davao City kahapon bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. So, wait. Ito ba ay tawag ito? Sponsored ng OVP? Sponsored ba ito ng OVP? Tingnan po, sorry mga clear. 90th anniversary ng Office of the Vice President. Exhibit sa Davao City kahapon bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Oo nga, sponsored ng OVP. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. The exhibit in the book, first line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi matapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Matapos, kwento niya. Kasama sa event si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative. This is sabi ko sa mga clear, di ba? I don't know, okay. OVP sponsored pala to. So, diniscuss natin to kanina. Kung OVP sponsored ito, syempre nag-invita kay Madam Gloria, ay OVP. So, kung hihimay-himay natin, tingin ba natin hindi ina-expect ni VP Sara yung reaction ni Madam Gloria? Diba? Kaya siya napanghiwi, ganun. Okay? Anyway, hindi yan ang topic natin, tapos na yan. Gloria Pero sabi ko, tignan nyo na lang kasi hindi sila nagchichika-chika. Pagal Arroyo na naging Vice Presidente. Ay, teka lang pala. Bago po ako magkamali bago ko pala makalimutan. Di ba meron din pong event na inatinan si Madam Gloria at saka si PBBM. Tapos sabi, may mga nag-intriga, hindi daw nagkamayan. Actually po, may picture po ako dito na nagkamayan sila doon pa lang sa baba. Sa stage, hindi na. Pag akyat sa stage, hindi na sila nagkamayan, nanahagip ng camera, pero meron pong picture na nagkamayan sila doon sa baba. Ayan. Pero kasi may mga nag-intriga, ako hindi nagpansinan. Hindi po, mamaya sige hanapin ko po. Habang inaano ko to, pinapanood natin. Basta po, maliwanag po, si PBBM at saka si Madam Gloria, doon pa lang po sa baba, bago pag-akyat sa taas, ay nagkamayan na. Yun po ang hindi nakita ng iba, pero may picture po kami. Mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Arroyo, 4 na beses din siyang dumaan sa impeachment proceedings, kaya meron na siyang insight sa naturang proseso. Hindi raw ito dapat maging personal o political theater sa demokratikong bansa. At mahalaga na ang nangunguna sa proceedings ay mahinahon, patas at tapat sa batas. Speaker Bodibi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Bodibi. Bukas ang deadline ng kampo ng Vice. Feeling ko tuloy mga Chris, since invited siya ni VP Sara dito sa event na to ng OVP, feel ko hindi yun yung ina-expect niya na sabihin. Na parang sinususog niya pa na, dapat batas kayo batas. Parang ganon. Okay, tuloy-tuloy. Para tumugon sa mga alegasyon sa impeachment cases laban sa kanya. Kapit namang Monday, no? Mato na to kung mag-file ko dili. Antay na lang. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Ayon kay House Justice Committee Member Terry Ridon, hihintayin nila ang sagot ng bise hanggang matapos ang office hours bukas. Kung sumagot ito, pasasagutin ng komite ang mga endorser at complainant, saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng bise. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and then we can proceed to
yung hearing properly. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng vice at asawa niyang si Atty. Yan. Mans Carpio. Oo. Dahil sa Okay mga klira, ako talaga, sana mali ako. Sana mali ako. Feeling ko, iaakyat nila ulit yung issue sa Supreme Court. Na wala siyang pakialam kung mag-start kayo. Kasi sabi ni Congressman Ridon, mapapabilis. Diba? Mapapabilis kasi, hindi ka sasagot eh. Mapapabilis yung hearing. Diba? O, bakit? O, Diba, pag ikaw ay nag-motion na ipalabas yung SALN, walang tututol, di ba? Unless may mag-aabogado sa kanya. Sabi ko, tulad ni Suntay, tulad nung iba dyan, di ba? So, kung walang tututol at hindi ka makikipag-participate, magtutuloy-tuloy talaga yun. Ay, ito mga... Ito, ha? Pakita ko sa inyo. Ito yung affair, oh. Kita nyo? Yan. Yan siya. Nagkamayan sila, di ba? Nagkamayan si Madam Gloria. Si Madam Gloria naka-blue. Naka-light blue din si Pangulo. Yan, nagkamayan sila. Yan si Senator, Secretary Angara. Okay? Okay, ito mga ka-clear. Tignan nyo ha. Dama yung asawa. income tax returns, bank returns at business record April 8. Proceed to yung hearing properly. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin ani. Bakit naman nyo ha? April 8 pa yung hearing. So kung balak nilang i-technical to, papayag sila agad. Instead of filing an answer, tomorrow, they will file a petition na naman to the Supreme Court. So, sila kung magtutuloy-tuloy yung hearing, kung feeling naman nila VP Sara, kakatigan sila ng Supreme Court. Diba? So, mapapinto pa rin. Parang yun, yung parang sa nasa fourth with na. Andun na eh. Diba? So, siya Diba? Pakiramdam niya, mananalo siya sa Supreme Court. Feeling niya. Nanalo naman. Hindi naman siya nanalo. But, yung kanyang petition na mapahinto, nanaig. Diba? So, sana hindi. Well, anyway, tuloy tayo. Sige, tuloy. Yan ng komite ang income tax returns, bank return ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng vice at asawa niyang si Atty. Mans Carpio dahil sa aniya ay 50 million pesos na gap o kaibahan ng sweldo ng vice sa gobyerno at kanyang idineklarang net worth. Okay, mga kaklir. Okay. Pasusupay na asawa niya. So, most probably, wala silang prenuptial agreement. So, pag sinabi natin prenuptial agreement, tatlo naman ang choices mo dyan eh. Kapag wala ka, ang by default, ang mananaig sa inyo, ang property relationship na mananaig sa inyo ay absolute community of property. So, ano yung property niya, property mo, at the time na kinasal kayo, diba? At lahat ng properties na maa-acquire nyo during the marriage, pasok. Diba? Pero yung mamanahin ng lalaki, ng either, during the marriage naman na-acquire through gratuitous title, naman libre, binigay, donation, doon lang yung sa asawa. Doon lang siya sa pinagbigyan ng inheritance o ng donation. Pero kung na-donate yan, during the time na single sila, binigyan ng nanay at tatay, pinangalan sa kanya, na binata sila at dalaga, tapos wala kayong prenuptial agreement, so mag-govern na ngayon property mo, kanya, property niya, sa'yo. Share. So kung walang prenuptial agreement yun mga kakli, i-declare mo yun sa SALN. Bakit? Kasi property niya, property mo eh. Pero, kung ang property relationship nyo ay legal separation of properties, pwedeng hindi nyo i-deklara yung property na asawa niya. Kasi bakit? Kanya yun eh. Iwala yun eh. So, di ko alam kung ganyan yung kay Chis Escudero sa Heart Evangelista. Baka separation of properties. And alam ko, Madam Sharon, kung nakikinig ka ha, Madam Sharon Cuneta, alam ko, kay Ma'am Sharon Cuneta and kay Senator Kiko, parang separation of properties ni sila. Kaya hindi sa aking pagkakalam hindi required na i-declare mo yung sa asawa mo kasi asawa mo man yan, pero property niya yun eh. So hindi siya sakop para i-declare mo. Okay? So yan. So tuloy. The proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 15 million gap. Sinusubukan may 15 million gap. Clear. Diba yung sa Youth Summit, 15 million yun? Nagkataon ba? Diba yung sa Youth Summit na certificate? Na hinanapan ng resibo ni Michael Powa dahil na AOM sila ng COA, pinitik sila ng, asaan yung 15 million?
Hanap kung saan humanap si Michael Poa para lang masalpak, ano yun, ma-cover up. May Tagalog dun eh, masalpakan. Ganon. Yung 15 million gap din na nawawala sa confidential funds. Nagkataon ba? Anyway, 15 million. So kaya, ipapatawag na rin at pabubuksan yung income tax return ni Manscarpio, ni attorney. So, ito yung tanong. Kaya ba mabuksan? Of course. Bakit? Hindi nga sila hindi nga sila legal separation of properties eh. Tapos, ano pwede nila ma-discover? Diba? Ano pwede ma-discover dun mga ka-clear? Okay, maraming pwedeng ma-discover. Lalo na income tax return. Mga ka-clear. So, alam niyo naman pag kayo nagbi-business, diba? Pag mag-business kayo, syempre kukuha kayo ng mga mayor's permit. So, pag magbi-business kayo, una, it's either SEC kayo, Securities and Exchange Commission, paparegister nyo dyan, or DTI. Diba? Kasi single prop. Tapos, kapag may dokumento na kayo, kahit DTI na kayo, marami pa kayong requirement para makakuha kayo ng mayor's permit, business permit. Diba? So, kakaibat niyan, yung mga papel na yan, mga ka-clear, mag-i-issue ka ng resibo, pupunta ka sa BIR. At pag ikaw nakaregister na sa BIR, ang dami mong requirements na dapat gawin sa BIR, mga ka-clear. Una, kung law office ka, malaki. Ilang tao mo? Ba? Ilang empleyado mo? Ba't ganun kakalaking maningil? Anong resibo mo? So, mabubulat-lat dito mga ka-clear, ang maaaring na itatago na ng matagal. 8 milyong utang ng kanyang asawa. Di ba kasama po yung asawa to sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa. Di ba? Mag-asawa yung sa SALN. No? Hindi niya dininay, mga ka-clear. Ulitin natin, ha? Okay. To sa SALN. Manoy 8 milyong utang ng kanyang asawa. Di ba kasama po yung asawa to sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa niya. Di ba? Kasi, meron ng nakikitang 15 million gap. So, ngayon, to justify, di ba, Banat Boy, pinasok niya ngayon yung kita ng asawa ni VP Sara para dapat nasa SALN. Ano yun eh? Kasama po yung asawa to sa SALN. So, Kul sa umano'y 8 milyong utang ng kanyang asawa. di ba kasama po yung asawa to sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo naman. Hindi niya dininay, mga ka-clear. So, ibig sabihin, yung income ng asawa niya dapat nasa SALN niya. Naka-report. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang niya na 8 million. Mga clear. Sige. Doon tayo. Okay yan. Kasi yan ang unang nilang ginamit na depensa, di ba? Kung may 15 million, kasi ganyan naman yung iba eh. Minano ng asawa ko. May mga ganon sila, di ba? Kaya sila yumaman kasi minano ng asawa ko. Okay, negosyante asawa ko. Parang sino? Dating Pangulong Duterte. Ang itinuturo niya na malakas daw ang kita ni Hanilet. Di ba? Kaya siya nagkakaroon ng pera ng milyon-milyon. So, ganun dito, di niya dininay. Oo naman, nagtatrabaho yung asawa ko. As a matter of fact, may utang sa kanya na 8 million. Okay? So, 8 million, ang dali na pasakan yung 15 million gap lang naman yata, di ba? So, ibig sabihin, yung 8 million, chicken na chicken sa asawa niya. Di ba? Very, lang yun, madali lang yung kitain sa asawa niya. Pero ang tanong, may justify niyo ba yung kinita na yun? Paano, papel, paper trail, and everything. Mga ka-clear kasi ito. Dati ko na itong pinakita sa inyo, pero sa mga bago dito, pakita ko ulit sa inyo, ha? Ayan. Ito po, mga ka-clear. Wait lang ha. Ito title natin, ha? Punta natin dyan. PCIJ. Duterte Sara Paulo marked big spikes in wealth, cash, while in public office. Kumaga, boom! Lumaki ang kanilang mga assets. Okay? So, dito, mga ka-clear. Yan. Okay? Business interest. Okay? Dito, nakalagay na Carpio Duterte Lawyers. Diba? So, may law office sila. Okay. The problem is, kita nyo ba? Okay. Dito, mga clear, not declared by Mayor Duterte in SALNs. Hindi niya dinideclare. This is what, 2007 to 2017. Hindi niya dinideclare. Diba? Kailan siya naging abogado? 2007. 2006 or 2007. Mga ganon. Basta ganyan.
Di ba? Kasi parang 2007 yata siya naging public officer. Wait lang mga kakli, tingnan ko lang ha. Sara. Tingnan ko lang. Alam ko kasi konti lang ang trabaho nito sa Supreme Court tapos ano na ayun na oh. Sara Duterte was not, okay. She served as vice mayor from 2007 to 2010. She served as vice mayor from 2007 to 2010. Prior to this role, she graduated with a law degree in 2005 and later succeeded her father, Rodrigo Duterte, as mayor in 2010. Ha? So, 2007 siya naging vice mayor. According sa ano ha? Mayor, okay, natin na. Oo, the first woman vice mayor nga, 2007. Mga clear. Meet Sara Duterte, Davao City, first woman vice mayor. 2007. So, okay, dito tayo ulit ha, balik tayo. So, from 2007 mga kakli, to 2017, 10 years, hindi sila nag-declare. Kailan ba siya kinasal? Sara, natin, para tumba yung date natin. Kinasal sila ng 27, nga. Sara Duterte and Mans Carpio were married on October 27, 2007 din. Vice Mayor na siya. So, hindi niya dineclare. According to this mga kaklit, tanggalin ko muna yung ating para makita niya. Yan. So, hindi niya dineclare. Dito mga kaklit, ito, PCIJ lang to Hindi lang PCIJ ito. Yan. Talaga sila ay nagbubusisi. 2007 to 2017, meron silang law office. Okay? Pero, not declared by Mayor Duterte in SALN. 10 years. But indicated as office of husband, Manasseh Carpio. Pero not registered in SEC. Okay? So, kung hindi to, partnership to, partnership mga kakliri, kasi Duterte sa Duterte Carpio So, kung partnership to sa SEC ito. So, sa SEC ito, hindi siya naka-register. Kung hindi siya naka-register, wala siyang BIR. Diba? So, kung hindi siya naka-register, paano niyang, ito naman, 2017, hindi ko alam the following years kung nag-register na siya. Pero questionable pa rin to. Not following the law. Si VP Sara. Diba? Kung 2017, anong gagawin ngayon ng BIR dyan? Diba? 2007 to 2017, kaya sila nag-start mag-ano. So, paano niyang ipapakitang malaki ang kita ng asawa niya kung wala silang resibo? Diba? Paano niyang mare-reconcile yun? Ngayon, mga ka-clear. Okay? So, dito, ayan in the 2007 SALN, Sara declared 3.77 million in real assets. 5.47 million in personal assets and liabilities, 2 million. She also said that she was a stockholder in 3 entities engaged in miscellaneous activities, restaurants, coffee shops, and wholesale trade. Two of these were established and registered also in 2007. Paulo, okay na yan? Diba? Paulo yan. Okay, dito tayo. Ito. The earliest SALN of President Duterte. Okay. Sara found her first SALN in 2007 when she was elected Vice Mayor of Davao City. Her debut year in the public office, she declared her net worth at the time as being 7.25 million na. Okay? So mga clear, ito ngayon. Kita ko to Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million. Yun ang mga kakli 8 million. So kung 8 million yan, ganyan siya ba ganyan ba siya kalaki maningil? Diba? Normal ba sa kanya ganyan maningil? So kung normal sa kanya yan, nire-report niya ba yan? Nagre-reflect ba yan sa mga resibo? Nagbabayad ba siya ng tamang tax? Ngayon pa kukuha yung income tax return. Diba? Kasi, hindi sila legal separation of properties. At inamin niya dito sa interview niya. Okay? So, tuloy. Sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So, kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, kasi 15 million na gap, plus 8? Plus 8 million? Kasi hindi mo pwedeng i-declare yung 15 million kung hindi mo pa nasisingil. Kung man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So matindi. Ibig sabihin, meron pa nawawalang 15 million na gap. Meron pang 15 million gap. Plus the 8 million. Utang na, nag-aakusa pa? Diba? Diba? May utang na nag-aakusa pa daw. Kapal ng mukha, diba?
Kaya nga kami mag-asawa eh. Pag tinitingnan namin siya dyan, mga ano niya, mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Oh, pero mga ka-clear, malaki kayong law office. Malaki kayong law office. Dapat, may papel yun. Sa akin, kasi kami, may resibo kami ng law office ko eh. Sige, tuloy tayo. Puntahan natin to. Fiona, bumabalik na naman ang pagiging sabaw niya at pagloloading ng kanyang Ako, ano ba to? Sorry payag na Nakikialam lang ako dito. Hindi ko alam na may komentaryo dito. Titignan ko lang kasi yung kay Luistro, kay Congressman. lalo lang naglantad sa kamangmangan niya sa logic at sa batas. Sinasabi ko talaga sa Winston, pahiram ng video mo asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. O ayan na naman si Fiona, bumabalik na naman ang pagiging sabaw niya at pagloloading ng kanyang utak sa kalagitnaan ng kanyang emotional take kay Luistro. Ano bang tawag dyan? Yes. Doon natin sa patanggal siya dyan kasi hindi, nalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Di ba? 8 million is 8 mga ka-clear, kaya niya pinapalutang yung 8 million para hindi magtrabaho si Luistro, Congresswoman Luistro. Dahil may conflict of interest. Ibig sabihin, galit yan sa akin kasi may utang yan sa akin. Ganun yung dating. million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sasalin ko tinuro nila unexplained? Wala. Diba? Basta inano lang nila, from 18 million ay naging 88 million in 16 years. 16 years yun. 16 years yun, oo. So anong iniisip nila? Nakatunga nga ako in 16 years na parang sorry sa term nagbilangkad lang ko naglingkod. Hindi. Ibig sabihin, naglingkod na. Pinag-usapan dito, naglingkod, mga ka-clear. Hindi. Ang gusto lang pa sabihin is, paano mo daw in-earn yun kung ikaw ay mayor lang. Vice mayor lang. Kasi, hindi ka ba gumagastos? Lahat ba ng kinita mo, ng pagka-mayor mo, intact? So, yun yung tanong. But anyway, kung malaki, so, dumalabas dito mga hindi naman niya, hindi yung sa asawa niya ang kita, sa kanya. Na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero heto na nga, ang Yan yun nga yung ipapaliwanag. Wala nang problema doon. Pero how did you earn that? Yun yung question doon mga kapatid. Paano mo masasabing, kung, let's say, sa pagiging vice mayor, halimbawa mga kapatid, halimbawa na to, hindi ko kabisado yung kita nila. Yung income, hindi kita. Iba yung sako, di ba yung kita? Yung kita nila, hindi ko alam. Sabihin natin mga 500,000. Tingnan natin. Mag-AI nga tayo kahit paano. Mga, let's say 250,000 na. Halimbawa 250,000 a month. A month, roughly 189,000 to 226,000. Ilagyan na natin sa 250,000. Ilagyan na natin sa 250,000. Okay. So, siyempre, kukompute yun. Umabot ba ito? So, wala ka bang gastos? Di ba? Practical. Ngayon, kung yan yung kinita mo, di ba? Kung yan yung kinita mo, siyempre, pag, ima-match-match yan, mga kung pagbabanggain yan, pagbabangga-banggain yan, especially, yung kita ng asawa niya. Okay? Paano to? sagot ni Luistro sa matagal ng mga patutsada ni Fiona, wala umanong utang ang kanyang asawa kay Mans Carpio na isang alleged drug smuggler na related umano sa gawa-gawang grape charges laban sa kanyang asawa noong panahon ni Digongyo. Panoorin ang buong pahayag ni Luistro. Ngayon lang, naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas Second District. Sagot na to, prior pa to Sabi niya, kanyang katunggali. So, ito, sinagot niya na to, during kasi campaign period yun So, habang nangangampanya itong si VP Sara, against dito, kung kinampihan niya yung kalaban nito sa pangangampanya, nabanggit yung utang. So, ito yung sagot niya. Hindi ito recent na sagot. Ang Congresswoman po ng Batangas Second District ay Congresswoman na nagtatrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina. Si Attorney Nilo Divina yung Council on Record dun sa kaso ng RAPE. Ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Pangaliban. Pangatlo, kung ako man po ay may pagkakautang,
Oh. Ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel Demand letter. upang akin pong maunawaan. O, kasi dapat malaman yung kailan eh. Kasi pag lagpas na ng 10 years yun, mga kakli, at hindi siya naningi, wala na yon. Ha? Paso na yon. Mahira, hindi ka na makakapaningil nun pag lagpas ng 10 years. Pag hindi ka nakapagsampa ng kaso, hindi ka nagpa ng demand letter. Ha? Ang naging partisipasyon, Kaya kayo mga kakli, kung meron may utang sa inyo. Yung cheque, 4 years ha. If you want to have the criminal case filed, yung BP22 or estafa. Estafa is depende sa amount. Pero yung BP22, 4 years. Ngayon, pag simple lang or loan or debt, indebtedness lang, dapat 10 years. So, within 10 years, dapat nagpapadala ka ng demand letter at natatanggap. Pag wala kayong ginawa, tinulugan nyo, diba? Pag tinulugan nyo, talo kayo. Hindi kayo panalo. Pag natulog kayo na mahimbing, talo kayo. Diba? Tinulugan nyo yung karapatan nyo eh. So, dapat, sa 10 years, magpadala na kayong demand letter. Kahit hindi pa kayo magsampa ng case, dapat may demand letter kayo na natanggap. Para hindi, kumbaga yung 10 years niya, hindi umandar-andar. Okay? ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. 8 na. Kung wala naman- Bumawas na. 8 na lang. 8 na lang. Sa unat 9. Entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan from Batangas 2nd District, Mabini, Owan, San Pascual, San Luis, Lubo at Tingloy. Maraming salamat po sa patuloy na umaalab na suporta sa inyong lingkod. Asahan po Mga clear. Una-una, di ba? Dapat, may nadinig ako dito eh. Maliban dito eh. Hindi ba dapat meron daw kontrata? Na meron kayong contract of service or retainership agreement. Retainership agreement lawyer. Kasi 8 million yun eh. Hindi siya biro. Kaya sabi ni Luis nung nakaraan, hindi ko lang alam kung saan video yun. Sabi niya, maipakita man lang yung kontrata. Kasi sa laki niyan, dapat may kontrata. Diba? Pero ang tanong, mga clear, hindi siya nag-appear doon. Ang lawyer na nag-appear doon, counsel on record doon, ay si Nilo Divina. So, i-assume natin na nagtulong-tulong siya. Ang tanong dito, tulong ba yon na lakaran? Kaya umabot ng 8 million? Hindi naman maaamin ni ano yun, ni Carpio yun, na tagalakad lang siya. At kumikita na siya, kakalakad ng kaso. Kasi mga kakli, alam ko, merang kaso ito eh, Marlboro ba yun? Cigarette, basta letter M, cigarette, something. Nung binakbakan ni dating Pangulong Duterte, nakipag-ayos eh. Binabakbakan yun tungkol yata sa tax. O basta may obligation yung cigarette company na yon. Tapos ang lawyer pala, itong si Mans,